So the next equipment is the grill freezer. So yung grill freezer po natin, actually dalawa to. Yung isa grill freezer, tapos yung isa naman ay sa French Right. fries. So dalawa po yan. No? So parehas lang po yan ng model. So ang model po niyan is LT1075. Yun po yung eksaktong model na equipment po natin. So yung capacity, nandito na po lahat. Nakasulat na po dito sa details natin. Ano? Yan. So sa equipment po natin, so we have the do's and don'ts sa paggamit po ng equipment. So although ano na to, na-address na yung ilan dito kasi nakalagay dito na always keep the door closed when the equipment is not in use. So yung ang naging ano natin dito, ang naging paraan natin dito para hindi makalimutan ng mga associate natin na nakabukas yung pintuan is yung alarm. No? So meron tayong alarm na kailangan nakasarado siya na maayos. Pag hindi nakasarado na maayos, so doon siya magti-trigger. Okay? Yung don't pack so the interior so tight and full. So isa alam naman po natin na isa lang yung kailangang ilagay na kahon doon sa equipment natin. And we have also do the upgrade doon sa induction natin. Then later po ng presentation makikita nyo po at sasabihin natin kung ano yung mga update or upgrade na nangyari doon sa equipment. Okay? So yung controller po natin, ang kulay po niyan ay kulay gray. Okay, so ang ibig sabihin po niyan is freezer po yan pagka kulay gray. And somehow yung ibang store meron po kayong tinatawag na upright chiller, no? Ang brand ay Neoprist din. So marami na rin pong store na kumukuha kay Middleby ng upright chiller yata o I don't know, basta pagka green chiller yan, pagka gray freezer. So dito po sa ating LED, meron po mga ibig sabihin yan at nagsasabi siya kung ano ang nangyayari sa equipment. Okay? So number one, we have the maintenance LED. So ang ibig sabihin niyan pagka nagbi-blink yung ilaw, so it mean to say ay kailangan mong linisin or natapos niya na yung setting na nakalagay dun sa mismong controller natin. But somehow ang technician isineset niya ng 365 days kasi hindi kasi allowed ang store na mag-program or pumasok dun sa internal parameter ng equipment. So walang authority ang store, so bawal sa madalit salita. Then yung defrost LED, pagka umilaw or umiilaw, permanently on ha, ang ibig sabihin niyan pagka umiilaw yan, naka-defrost yung equipment mo. Ayan. Pag umilaw to, so ibig sabihin naka-defrost. So tuwing kailan siya nagde-defrost. So ang default ng equipment ay every 4 hours magde-defrost siya ng 15 minutes. Yun po yung default. Pero kung standard po ng store ay every 6 hours at magde-defrost siya ng 20 minutes, so depende po yan. So pwede naman pong iset ng technician yung standard parameter ng store dun sa equipment during commissioning or installation. O either, kung halimbawa iba yung program, so pwede naman po yan na ilagay ng technician during check-up or service or part replacement. Pwede po yun. Okay? Pan LED, ang ibig sabihin po niya, nagra-run yung pan dun sa loob para mag-distribute ng hangin, no? Yung malamig na hangin sa loob ng equipment po natin. Yan. Yung revolution LED, ang ibig sabihin naman po niyan, pagka umiilaw, yung compressor mo ay nagra-run or tumatakbo, parang ganun siya, no? Pag nawala yung ilaw, so ang ibig sabihin, nagpapahinga yung compressor mo. O either na-reach niya na yung temperature. So yun po yung ibig sabihin ng ilaw ng revolution LED. Yung dipag po, parang kaparehas lang yan ng defrost. Light alarm po, ito po yung time toggle niyan. Itong light alarm na to. So pag pinares mo yung light button, may ilaw sa loob ng equipment. So parang switch lang ng ilaw natin sa bahayan. So pag i-on mo, syempre may ilaw. Pagka inos mo, edi wala, parang ganoon lang siya. Okay? Then yung program LED, pagka merong nagtatry na mag-program ng equipment, so pag pinares mo yung set, so iilaw yung set. Yun lang naman po ibig sabihin niya. Okay? Then kung halimbawa at ma-encounter ninyo na nagdi-defrost yung equipment, tapos matagal siya nagdi-defrost na matagal. So nainisip mo, bakit hindi pa natatapos yung defrosting ko? Ang tagal-tagal nito. Ang sabi is, every 4 hours, 15 minutes lang or 20 minutes lang. Baka po may nakapindot,
may pumindot, may gumalaw ng defrost manual. So yan. So pag pinress mo yung press and hold mo yung manual defrost, kahit hindi pa dapat mag-defrost ang equipment, so magdi-defrost po yan manually. So ibig sabihin, kung manual mo siya dinefrost, manual mo din siya ita-turn off. Okay? So baka mamaya magtaka ka, yung display mo o yung temperature mo masyado nang tumataas, nag-high temp ka na. So tawag ka na agad kay Middleby, high temp po yung ganun namin. So pakicheck po muna yung defrost LED. Baka po yan ay nakailaw. Kung nakailaw, subukan pong press muna yung manual defrost. Baka kasi may nag-manual defrost. Okay? Ayan. So yung mga minor troubleshooting dapat hindi yung minor problem dapat hindi na po tinatawag kay Middleby yan. Yung out of your control, hindi nyo na kaya. So yun lang po dapat yung tinatawag natin kay Middleby, no? Sayang kasi, no? Lalo na kung halimbawa malayo kayo, may incidental charge yan. Halimbawa malayo kayo, pagka out of warranty, may labor yan para mga ganun siya, no? So medyo magastos din. Okay? So ito po ay isang paalala na hanggat maaari po, no, hanggat maaari lang, wag po nating hayaan yung ating mga third party provider, no, na gawin pong tools or gawin pong apakan yung unit natin. Ayan, tingnan nyo naman po. No? So, yung aming griddle na yung nasa ilalim ay yung grill freezer natin. So, naging apakan po siya para magawa po ng mga ibang provider yung trabaho nila sa paglilinis ng exhaust. No? So, dapat po may dala sila pong gamit para gawin po yan. Hindi po dapat ginagawa nilang apakan o tungtungan yung equipment. So, hindi po tama yan. Okay? So, pakiusap po, huwag po natin itotolerate itong bagay na to kasi nagiging cost po yan para masira yung equipment po natin. Okay? So, pasuyo lang po. Sana po wala po mangyaring ganito or hindi po ito mangyari sa mga store po natin. So, nagkataon lang po na napicturean po ng technician namin yan. Kaya po nagkaroon po ako ng reference picture at maibahagi po sa inyo na meron pong gumagawa talaga ng ganyan. Okay? Ayan. So ito po yung component ng equipment natin. So pag binuksan mo yung pintuan kasi niyan, bale dalawa. Yung nasa kaliwa, nandun yung control natin, no? Ito yung control, yung ating kaninang ina-explain ko dun sa this one, yan. So yan pong controller na to ay nandito sa pintuan na to. Yan. Ayan, so nandiyan po siya. Sa baba po niyan, nandiyan po yung condenser natin. At sa harapan ng condenser, nandiyan po yung dust filter. Ayan. So nakita niyo po dito sa bandang ibabang picture, nakita niyo yung accumulation ng dirt dun sa filter. So dapat po hindi nangyayari yan. Kasi kung halimbawa hindi masyadong lumalamig or hindi nakaka-recover ang equipment mo or matagal maka-reach ng temperature, so isa po yung factor yan kung bakit hindi po agad nakaka-reach ng temp. Kung merong build-up po ng dumi. Kaya nga ang sabi ko po, isang beses sa loob ng isang linggo or 2 beses sa loob ng isang buwan. Dapat po nililinis natin. Hindi po dapat technician na maglilinis niyan. Dapat po tayo kasi tayo po yung gumagamit. Okay? So yan po. Filter, napaka-importante po niyan. Wala naman pong kailangan tools kasi yan po ay magnetic. Pag hinila po natin yung filter na yan, yan po ay walang screw. Pag binalik po natin, automatic po magdidikit yan kasi po meron niyang magnet. Okay? So yan po, sample po yan. Kita po natin, meron talaga. So next is yung ating drawer. So itong drawer po na ito, no, ito pong may butas na to, perforated po yata yung tawag dyan. So yan po ay kino-convert na. So pakicheck po yung inyong mga equipment kung kayo po ay existing user ng LT1075 o yung grill freezer. So pacheck po kung yung inyong drawer ay may butas. So dapat po yan wala na pong butas. Pinapalitan po yan. So nag-roll out na po kami before. So baka hindi po kayo napasama sa listahan. So kailangan nyo po i-call ang attention ni Middleby para po mapalitan po natin yan. Maisama po kayo doon sa schedule natin. Okay? So we have also the gasket here. So yung gasket po natin ay push type gasket. Okay? So yung pagsasara ng pintuan natin, so kailangan po medyo may kasamang konting lambing, ha? Kasi minsan kasi pagka nakapagsara, lumalagitik yung equipment, yung pintuan doon sa mismong unit din. Siyempre yung gasket mo na i-stress.
Yung kailangan po, ano lang, yung chill lang yung pagsasara na yun, no? Pagsasara ng pintuan. Ang magandang pansara niyan talaga paa o yung tuhod, no? Kasi hirap kasi yung de joke lang. Kasi yun kasi nakikita ko actual. Nakita ko may ginagamit pansarang tuhod, minsan sinusungkit ng paa, tinutulak ng paa, no? So mali po yung ganon. So wala pa pong pintuan na naiimbento, ang pansara ay paa or tuhod. No, kamay pa lang po ang naiimbento natin. Wala pang paa. So ayan. Then ang compressor po natin nasa likod na equipment. Yan yung control box, condenser, yan. So nandito po yung ito po yung condenser na tinatawag. So nandito po yung condenser, yung ating screen. Ayan. So dito po parte yan. Okay? So sa setting up ng equipment, so pag saksak po natin, i-assume po natin na isinaksak natin yung equipment, no? So ang equipment po natin magdi-display po yan ng off or po yung dot dot dot. So ibig sabihin ng dot dot dot, ano yan? May power na yung controller natin. May power na. So once na in-on natin yung on button, so magdi-display po yan ng 888. Okay? So yung 888 po, yan po yung indication, o para sa madalit salita, ano bang magandang term dyan? Yan po ay self-calibration. Yun po yung magandang explanation behind dun sa 888 loading. Nagdi-display loading 888 yan. So ang ibig sabihin niyan, that is a self calibration. Then yung iba, ang ginagawa, pinipindot agad yung set para mag-display agad yung actual temperature, which is wrong. No, it take only 10 to 15 or either 10 to 20 seconds lang yan bago yan bumalik dun or mag-display dun sa normal setting niya. No, so hayaan nyo lang po yan na gawin niya yung trabaho ng controller. Normal po yan. Sabi ko nga, it's a self-calibration. Okay? And after ensuring that the set temperature has been set or achieved, so saka po tayo maglalagay ng compartment. So negative 20 yung ating setting. I don't know kung yan po yung setting natin. Ano? So kung ano po yung nakalagay mong setting, kung negative 20, yan po yung i-reach ng equipment po natin. Ayan. Okay. Then sa closing or cleaning, so parang katulad po ito nung sa induction natin, siguraduhin po natin na nakapatay equipment. Huwag nyo pong papatayin na naka-on, ha? Kailangan po, dun sa controller, dun mo muna ito turn off. Then pag na-turn off mo sa controller, tanggalin mo sa saksakan para safe po yung mga bata, no? Baka mamaya may nakukuryente na dyan. Okay, so kailangan po safe po yung mga bata. Then saka po natin i-transfer yung mga stock doon sa specific location or pwede pong mapaglagyan para magawa po nating linisin yung loob ng equipment po natin. So, ganun po dapat. Okay? And sa cleaning, sabi ko nga po kanina, yung ating filter screen. So, yun lang naman po ang kailangan natin gawin at saka po yung paglilinis ng loob ng equipment natin. Yun lang naman. Hindi tayo darating sa point na ganito kasi meron tayong filter. Kung frequent nating nalilinisan yung filter natin, yung filter, so hindi tayo darating sa point sa ganito. Kasi pagka nililinis na natin directly yung condenser natin, so ibig sabihin, nakalampas na dun sa filter screen yung dumi. Pero kung lilinisin mo yung filter screen frequently, so hindi darating yung point na pumunta yung dumi sa loob ng pins o ng condenser pin mo. Kaya importante po na palaging nililinis once a week. Okay? Sige po. Close muna ako ng presentation. Baka po meron mga tanong. Sasagutin po natin yan. Okay. Ayun. Okay. So, na-confirm naman po dito. Any po ba? Meron pa po? Sir, nahihinaan po ba yung alarm? Hindi po siya nahihinaan, sir. Oo, hindi. Hindi po siya nahihinaan. Masyado ba maingay? Okay. Hi, sir. It is possible you to provide the minor troubleshooting guide for store use? Opo, walang problema. Meron po tayo niyan.